Hi guys! Ako po si Saitwan. Welcome back sa aking channel. Sa ngayon guys, nandito tayo sa labas. Pauwi na ako galing trabaho. Pauwi na ako ng bahay galing trabaho. Pero napadaan ako dito sa aking palaging dinadaanan. At sa ngayon medyo maganda na yung panahon. Wala nang snow. So ayan guys. Oh, wala nang snow. Ayan guys. Anyway guys, makikipagkwentuhan muna ako sa inyo bago ako diretsong umuwi ng bahay. At napanood ko kasi si Daddy Frankie nagpunta kay Nanay Ansing. Alam mo, ako dati inuunawa ko yan si Nanay Ansing na iniisip ko na siya ay parang dala lang ng kahirapan kaya yung nagkakaganyan kay Daddy Frankie. Pero kaninang napanood ko kanina, parang nakakagigil. Oo guys, nakakagigil si Nanay Ansing. Oo. At ayun nga, nabasa ko nga sa mga comment section at ang dami rin talagang nanggigigil kay Nanay Ansing. At ayun guys, alam mo, sana nanonood si Nanay Ansing ng mga katulad ng mga nagre-react ng mga video o kaya mga comments. Sana nanonood siya o kaya binabasa niya yung mga comments natin. At nako, dati talaga inuunawa ko talaga to si Nanay Ansing, pero parang hindi na rin talaga maganda yung kanyang ginagawa eh. Mantakin mo ba naman guys ay iaasa na, parang inaasa pala ni Nanay Ansing kay Daddy Frankie yung kahit yung pambili ng yung pagkain ng baboy. Akala siguro ni Nanay Ansing porket binigyan siya ng baboy nung sponsor niya ay si Daddy Frankie pa rin yung magsi-shoulder ng ng pagkain ng baboy. Ano ba ganyan? Nako, Diyos ko. Guys, itong reaction ko talaga ay natural to. Natural, oo. Kasi iniiwasan kong makapagbitaw ng hindi magandang salita, pero para kasing si Nanay Ansing parang abuso na talaga eh. Ay nagigigil na talaga ako sa kanya, oo. At ang sabi niya, nag-message kay Daddy Frankie dahil sa isang buwan na daw na hindi siya pinupuntahan ni Daddy Frankie, kaya nag-message siya. At ito naman si Daddy Frankie, syempre nung malaman niya at nabasa niya na may message si Nanay Ansing, na nagkaroon siya ng pagkakataon, kaya pinuntahan niya itong si Nanay Ansing para alamin kung para alamin ni Daddy Frankie kung bakit nag-message sa kanya si Nanay Ansing. At yun nga, ang dahilan pala gustong litsunin na yung isang baboy at birthday ng kanyang anak. At isa pa, bakit daw hindi na pumupunta si Daddy Frankie doon sa kanya. At isang buwan na raw, wala na raw siyang kumbaga mahal daw ang pagkain ng baboy. Ayun. So, ayun guys, at hindi ko talaga alam kung anong sasabihin ko ngayon dahil sa inaasa niya pala yun kay Daddy Frankie. Inihintay niya pala talaga si Daddy Frankie na pumunta para bigyan siya ng pambili ng pagkain ng baboy. Alam mo Nanay Ansing, nasa probinsya ka, ang daming paraan. Hindi lang naman pwedeng iasa yung pagkain ng baboy sa sa feeds. Maraming paraan diyan. Kung mayroon kang kangkong, kung mayroon kang mga yung saging, kung mayroon kayong yung katawan ng saging, ilutuin mo, pwedeng pagkain ng baboy yun. Oo, kasi nag-alaga rin naman kami ng baboy noon sa probinsya namin. Hindi pa na noon uso yung feeds. Ang pinapakain namin mga kangkong, kung ano-anong mga pinapakain namin. At ito pa guys, 'di ba? Nung gumawa ako ng reaction dati about kay Nanay Ansing, nabanggit ko doon yung tungkol sa motor. Ayan guys, umaasa pa rin si Nanay Ansing hanggang ngayon sa kanyang motor. Hindi na talaga to nahiya si Nanay Ansing. Meron ba talaga palang ganyang klaseng tao kay Nanay Ansing na hindi kahit anong sabihin, alam niya yung mga nagsasabi, mga comment, hindi siya tinatablan talaga ng hiya guys. Parang ganyan yung
ano ko sa kanya, hindi sa tinatabla ng hiya. Sasabihin niya ay nakakahiya naman, pero hindi siya tablan ng hiya sa totoo lang. Kasi kung tinatablan siya ng hiya, hindi siya ganyan. Hindi niya iaasa, pati lahat-lahat na yata iaasa kay Daddy Frankie. At yung asawa niya naman, Diyos ko, pasensya ka na po. Kasi kung ano talaga yung nakikita ko, yun ang nababanggit ko talaga eh. Hindi mo ba pinagsasabihan niyang asawa mo hindi mo ba pinagsasabihan si Nanay Ansing? Dapat ikaw lalaki, dapat may pagsabihan mo si Nanay Ansing na nakakahiya naman, kasi sa tingin ko wala yatang nagsasabi kay Nanay Ansing eh. Kasi sa tingin ko yung ugali ni Nanay Ansing ay sabihin, anak ko, wala kang pakialam, ganyan-ganyan, mabibigyan mo ba kami? Parang ganyan kasi ang ugali ni Nanay Ansing eh. Parang palaban siya. Oo, palaban. Ganyan. Sa bagay, nabanggit niya nga dati na nagtrabaho siya sa isang club. Pero wala naman akong, may mga kakilala naman ako, meron nga akong naging kaibigan na mga nagtrabaho sa mga ganyang lugar. Pero hindi naman sila ganyan kay Nanay Ansing. So, ang diskarte ni Nanay Ansing parang hindi na siya tablan ng hiya. Mahirap yung ganyang klaseng tao, guys, kapag yung wala siyang pakialam. Naman, parang ganyan ba yung sinasabi, yung parang yung katwiran ni Nanay Ansing, wala akong pakialam kung ano man ang sabihin ng iba. Lalong-lalo na kung hindi naman siya nahingi sa atin kay Daddy Frankie naman. Kaya ayun, pero unti-unti rin na napaprangka na siya ngayon ni Daddy Frankie. Dapat lang talaga na ganun ang gawin niya. Pero medyo natuwa naman ako kay Daddy Frankie kanina habang pinapanood ko, dahil pinaprangkan niya na nga rin si Nanay Ansing na dapat shoulder ni Nanay Ansing yung pagkain ng baboy. Wag na iaasa kay Daddy Frankie, at malaking bagay na yung kapatid niya ay nandoon kay Daddy Frankie at inaalagaan hanggang ngayon. So dapat doon pa lang matuwa na si Ansing. Oo, dapat matuwa ka na, Ansing. Sana naman mayroon magpayo kay Ansing na wag naman siyang ganyan mahirap man sabihin. Yung bang ganun, ang dami rin nagsasabi nito sa comment section, yung para bang wag naman ganun kakapal. Pangit pakinggan, pero ayun ang nakikita ng karamihan eh. Yung makapal talaga yung kanyang mahirap na lang magsalita talaga. Ako, alam mo guys, sa mga vlog ko, iniiwasan ko talagang makapagsalita ng hindi maganda, kasi tinitimbang-timbang ko yan, pero wala wala talaga. Pati yung motor, makita nyo guys, pag anuhin niya rin yung ref, kung ano-ano na lang idadahilan niya. Pero kung ako naman kay Daddy Frankie, hindi ko na yan pupuntahan si Nanay Ansing. Kahit mag-message pa yan, hindi ko yan pupuntahan. O kaya tatawagan ko na lang siya, at hindi ko na rin siya tatanungin kung ano-ano pa. Kasi habang tinatanong mo yan si Nanay Ansing, marami yang hihilingin sa kanya. Ganyan ang tipong pagkatao ni Nanay Ansing, na yun ang nakikita ko ba, na hanggat tinutulungan mo siya, hanggat pinapakitaan mo siya ng maganda, parang sasamantalahin niya naman. Yun ang nakikita ko guys. Hindi naman sa ayaw kong magsalita ng masama, pero parang yun talaga yung nakikita ko eh. Habang tinutulungan siya, sasamantalahin niya naman yung kabaitan ng taong tumutulong sa kanya. At saka ang hindi pa maganda kay Nanay Ansing, mahilig siyang magpaawa effect. Oo, baka iniisip niya mayroon maraming maaawa sa kanyang tao, so bibigyan siya. Kapag naawa sa kanya, siyempre bibigyan siya. Paano kung sa bagay, minsan kasi nasa sa atin naman yun eh. Kapag ako kasi guys, alam nyo, kapag yung tao katulad ng pag-uugali ni Nanay Ansing, i-ignorin ko na yan, hindi ko yan bibigyan ng tulong at ng matauhan, para sa ganon ay magsikap. Oo, magsikap. Yung tulungan mo ng isang beses yung tao, 2 beses, kapag yung pangatlo medyo mag-isip-isip na.
Lalong-lalo na sa ganyang pag-ugali ni Nanay Ansing na pinapakita. Kung ako lang, may hindi ko talaga yan katulad niyan, yung baboy, binigyan siya ng baboy. Pero ayun, parang napakadali lang sa kanyang katayin yung baboy kasi wala raw siyang pambili ng feeds at napakamahal pala daw. Sa simula pa lang sinabihan na siya ni Daddy Frankie na mahirap magkaroon ng baboy, obligasyon mo yan, ganyan-ganyan. Pero mapilit si Ansing. So, maswerte naman at meron nag-sponsor. Ayan, binalan siya ng baboy. Ngayon naman, ang problema niya naman, yung pagkain ng baboy, walang katapusan ba? Walang katapusan. Dapat dito, si Daddy Frankie na mismo yung hindi na pumupunta doon o kung ano. Kasi habang pinapansin kasi yan, lalo yan, si Nanay Ansing, yung ganyang klaseng mga ugali. Habang tinutulungan niya, habang pinapansin mo yan, parami ng parami ang hihilingan yan sa'yo. Katulad yan, yung motor. Nako, hindi, akala mo ba yung motor napakamahal? Hindi naman yan yung motor na laruan na tig sa 10 piso ba o kaya tigwa 100 pesos. Oo. Ngayon yung motor kung wala kang 50,000 na katulad nung motor ng kanyang asawa, kung wala kang 50,000, hindi ka makakabili ng ganyan. Baka nga 65,000 pa ako nga dati bumili ako second hand pa yun pero mahal pa rin. Yung panahon pa yun, ilang taon na. 49,000. Noon pa yun ha, about ngayon. Napamahal ang mga bilihin. So, dapat yan, wag nang puntahan o kaya kung mag-text sa kanya, kung mag-text si Nanay Ansing kay Daddy Frankie, ay tawagan niya na lang. Wag niya nang o kaya ignorin na lang. Oo. Ignorin na lang kasi marami naman makakaunawa kay Daddy Frankie kung i-ignore niyan si Nanay Ansing Oo, kasi sobra na rin talaga. Ayun lang guys, kasi ako'y nanggigil talaga kanina habang pinapanood ko, sa isip-isip ko, grabe naman talaga to si Nanay Ansing. Ako, inuunawa ko siya nung una dahil iniisip ko na lang, dala ng kahirapan, kung bakit siya nagkakaganyan. Pero parang abuso. So, yun lang guys. So, pasensya na lang kayo guys kung meron akong nasabing hindi maganda. Pero yun lang talaga yung aking nararamdaman at nakikita sa kanyang mga yung kilos ba, yung mga ganun ba. So guys, hanggang dito na lang po ang aking video at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking video, iniimbitahan ko kayong isubscribe at pakisuportahan nyo po ang aking channel at pakipindot nyo ang bell button para po updated po kayo sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat po sa inyong lahat at palagi po tayong mag-iingat. So, bye-bye now. See you on my next video. Bye.